Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang paksa po natin mga minamahal na kapatid ay patungkol po ito sa ating tinatalakay na aklat na pinamagatang ang mga dakilang katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa puntong ito ating tatalakayin ang kabanata tungkol sa pagbibiro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagbibiro, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay bagay na nagpapasaya sa tao. Ito ay nagiging dahilan para maging malapit sa isa't isa. Ngunit ang pagbibirong ito ay hinalimbawa ng mga scholar sa tinatawag na asin sa pagkain, na kung kinakailangan itong lagyan ang pagkain ng asin ay lalagyan. Ngunit ang tatandaan ay hindi dapat ito masobrahan, dahil kapag nasobrahan ang pagkain ng asin ay hindi ito mapapakinabangan. At ganun din po naman na kapag nilagyan mo ang pagkain na hindi kailangan ng asin ay hindi ito makakabuti. Ganun din po sa tinatawag na pagbibiro, na ang pagbibiro sa Islam ay bagay na kung kinakailangan lamang at hindi dapat masobrahan. Isa sa mga sinasabi ng mga pantas na mga kailangan sa pagbibiro ay hindi dapat makasakit sa kapwa. Hindi rin dapat ito paninira, o hindi dapat ito malabag ang mga hangganang itinalaga ng Islam. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napagtibay na nagbibiro din. Isa sa mga pagbibiro niya ay ang mga sumusunod. Sinabi ni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu na minsan ay kung saan biniro siya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinawag siyang ya dal udunain, o ibig sabihin tinawag siya na may dalawang tainga. At ito ay kung saan pagbibiro ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Anas bin Malik. Isa pa rito ay ang mismong si Anas bin Malik ay nagsabi rin na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakikihalubilo sa kanila at nakikipagbiroan. At maging ang kanyang kapatid na maliit na tinatawag na si Abu Umair ay binibiro ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan nang ang batang ito ay mayroong tinatawag na alagang maliit na maya, ibon. Maliit na ibong tinatawag na ibong maya. Okay? At ito ay namatay at ang bata ay malungkot. Kaya naman, pinuntahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at biniro niya sa kanyang tanyag na salitang, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" O Abu Umair, ano ang ginawa o nangyari kay Nughair? Nughair, ito yung pangalan ng mayang ibon na yon na maliit. So, ganito nakikipagbiruan ang propeta sallallahu alaihi wasallam pati sa mga bata. At ganun din po na kung saan minsan ang mga sahaba ay nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi nilang, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." O sugo ni Allah, tunay na ikaw ay nakikipagbiruan na sa amin. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay, "Oo, inni la aqulu illa haqqan." Maliban na ako ay hindi nagsasalita maliban sa totoo. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakikipagbiruan. Ngunit ang kanyang paalaala ay sa kanyang pagbibiro ay totoo. Tulad po ng isang minsan, may lumapit sa kanyang babae habang sila ay nasa pagpupulong at nagsasalita ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay lumapit ang isang matandang babae. At nagsabi sa propeta sallallahu alaihi wasallam na, "O sugo ni Allah, ay panalangin mo ako kay Allah na makapasok ako sa paraiso." At ang sabi sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang makakapasok sa paraisong matandang babae. Nalungkot ang isang babaeng ito, matandang babae, at sa kanyang lungkot ay tumalikod ng umiiyak. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba na sabihin niyo sa kanya na hindi makakapasok ang matandang babae sa paraiso sapagkat sila po ay nilikhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong likha na kung saan sila ay mga
mga kabataan, na mga dalaga at birhen. Okay? Ganun, yun ang binanggit din sa kung saan banal na Quran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna ansha'nahunna insha'a, faja'alnahunna abkara, uruban, atraba. Ang sabi ni yun ang ibig sabihin na kung saan ang mga kababaihan sa paraiso na makakapasok sa paraiso o mga taga-paraiso, sila po ay lilikhain muli ng panibagong paglikha. Hindi yung kanilang anyo ngayon o ang kanilang edad ngayon, ayon sa kung saan mga scholar, mga kabataan. Tayo ay pantay-pantay ng edad. Sabi nga ng mga scholar natin, nasa 33 years old ang ating mga magiging edad. At pantay-pantay tayo dyan. So walang matatanda na makakapasok sa paraiso. So pantay-pantay. At ang mga kababaihang ito ay sila'y mga dalagang, mga birhen, na kung saan papasok sa paraiso. Subhanallah. So ito ay isa sa mga pagbibiro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ito ay totoo. At biniro niya ang isang babaeng nagtatanong ng seryosong pagtatanong, pero pabirong sinagot ng propeta, ngunit ito ay makatotohanan. Ganon din po isa sa mga lumapit sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang lalaki na humingi ng masasakyang hayop. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pasasakin kita ng anak ng batang babaeng kamelyo. So ang inisip ng isang lalaki ay bibigyan siya ng maliit. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang sinabi niya ay makatotohanan. Okay? Sabi ng isang lalaki, "Ya Rasulullah, ano ang gagawin ko sa anak ng batang kamelyo?" Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon bang kamelyong ibig sabihin ang mga kung sa mga kamelyo ba wala bang ibang nag-aanak niya kundi ang mga tinatawag na babaeng kamelyo, ito yung mga tinatawag na naka. Okay? So lahat naman ng kamelyo ay anak yan ng babaeng kamelyo. Okay? Ngunit pabiro ang pagsasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at binigyan ito ng sapat na masasakyan na kamelyo, okay, para sa isang lalaki, at hindi ang tinutukoy doon ay yung mga bata o maliliit na mga kamelyo, kundi yung sapat na masasakyan niya. Ngunit lahat yan ay ipinanganak yan ng mga babaeng kamelyo. Okay? So ito po yung ilan lamang sa kung saan mga pagbibiro ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napaulat na pagtibay ng ating mga scholar ayon sa kwento ng mga sahaba. Naway mayroon po tayong napulot sa maiksing pagpapaalaalang ito, pagpapaliwanag patungkol sa mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.